of Ilongos, Honorable Manuel R. Villagarza, the Honorable Manuel V. Lora, sir. Honorable Bernadette M. Nervisman, to Leonard Taramillo, to Ma'am Joanna Rosa, and to all agencies, guests and participants. Good morning. In behalf of my commanding officer, Lieutenant Edgar A. Gabia, I am Second Lieutenant Rolly Matike, Executive Officer of Bravo Black Hawk Company 1490. First of all, I would like to congratulate you all of your success. Is also our success for giving livelihood, employment and opportunities to our fellow Filipinos, especially here in Leyte and Southern Leyte. Rest assured po ang 1490, ang Philippine Army ay handang tumulong sa inyo, lalo na dito sa mga ganitong mga programa. Building sustainable future, ika nga po ninyo. Nakalay po ang mission ng Philippine Army upang makita ng mga kababayan natin na ang gobyerno ay handang tumulong sa kanila by giving you livelihood. Kaya po, panawagan lang namin, monsters, na nabigyan ng mga livelihood, ingatan po ninyo pag-aguin. Kasi, yan na po yung opportunity for you to makaangat or get out of poverty. Sa mga programang ganito, ma'am, sa pagbibigay ng mga livelihood opportunities sa ating mga kababayan, nawawala po yung propaganda ng CTG or Communist Terrorist Group or NPA to recruit our fellow Filipinos to take arms against our government. Bakit po? Kasi mawawala na yung sinasabi ng mga Communist Terrorist Group na yung gobyerno hindi binibigyan ng tulong yung mga kababayan natin, lalo na po sa mga mahihirap. Sad to say, may namatay na sundalo sa Samar na sa encounter po against the terrorist communist group. So, pag ang community ay nabigyan ng opportunity, pabuhayan, wala na silang rason upang sumampa sa mga communist terrorist group. Kasi mostly ang root cause ng crime is poverty. By eliminating poverty, maatin natin yung peace and order, lalo na yung insurgency, ang DNPA, mawabawasan yun until such time na makamit natin yung peace and order. Kaya with your help po sa mga agencies na nandito, kami po ay nagpapasalamat kasi nilalapit ninyo yung mga programa ng gobyerno at ipapakita natin sa mga ating kababayan na ang gobyerno ay handang tumulong sa kanila. Let's attain a sustainable future and attain long-lasting peace, Lord. Yun lamang po, maraming salamat.